Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, o may kapal ng sanlibutan, minarapat mong marabilang ang Obispong San Policarpio sa hanay ng mga martir. Pagkalo mo pakundangan sa kaniyang pagdalangin na kami makasalo sa kalis ni Kristo upang makabangon kami sa buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan. At isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat niyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinuman ng sarili ay matubos. Hindi kaya mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Ganuman ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamatay, ito naman ay alam niya. Maging mangmango marunong, kahit hangal pati tanga, yaman nila ay maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masaba laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Gayun din po sa manakikis sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Ang presensya po ng demonyo, lalo tigit nung panahon ng ating Panginoon, ay very common sa karanasan ng mga tao. Kaya kung inyong mapapansin sa mga pagbasa sa mga ebanghelyo, parating may pinapalayas si Jesus na inaalihan o sinasapian ng masamang espiritu o ng demonyo. At sa ating pagbasa ngayon, lalo tigit sa ebanghelyo, napakinggan po natin yung isang alagad ni Jesus na nang makakita ng isang taong nagpapalayas sa pangalan ni Jesus ng demonyo, pinagbawalan. Sapagkat pakiramdam ng alagad na ito, sila lang ang may karapatan. Pero bakit ba ginagamit ang pangalan ni Jesus para palayasin ang demonyo during that time? Una, dahil siguro si Jesus ay popular na noong panahong yun at nakikita nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Panginoon.
marami na rin siyang pinalayas na demonyo sa mga inaalihan nito. At sa paniniwala po ng mga Hudiyo, ang masamang espiritu o ang demonyo ay kayang lamang talunin ng mas makapangyarihan, ng isang pangalan na nagtataglay ng kapangyarihan. At sino yun? Sa kanilang nakikita, sa kanilang karanasan, walang iba kung hindi si Jesus. Kaya hindi katakataka, ginagamit ang pangalan ni Jesus para magpalayas ng masamang espiritu. At yun ang nakita nung alagad. Kaya pinagbawalan sapagkat hindi sila kasama sa mga circle of followers ng ating Panginoon. Siguro ang isip po ng taong ito, ng alagad na ito, si Jesus lang, kami lang ang may karapatan. Kayo, wala kayong karapatan kasi hindi kayo kasama kay Jesus. Na para bagang yung feeling of exclusivity, hindi nyo kaya yan, kami lamang, dahil kami ang kasama ng makapangyarihan. Yung ganun hong pakiramdam kumisan naghahari din sa atin. Kami lang, hindi kayo pwede. Kaya kapag may gumagawa ng inyong ginagawa, medyo kayo nasasaktan. Kumisan ikaw ay nagagalit. Kumisan ikaw ay naghihinanakit o nagseselos o naiinggit na para bagang wala kayong kami lang ang may karapatan. Lalo na ho ngayong panahon ng halala ng eleksyon. Nako, ang dami hong magkakapanig-panig, madami ang magkakakampi, madami ang magkakasama, na kapag hindi ka kasama, kapag hindi ka kabilang sa kanilang partido at ikay nagsalita ng tama at mabuti para sa bansa, ikaw ay inaalipusta, umaaring ikaw ay ibash ng mga troll na para bagang kabilang ang may karapatang magpatakbo ng bansa o ng bayan sa mga susunod na administrasyon. Yung ganong pakiramdam na hindi ibinubukas ang sarili para sa kapakanan at ikabubuti ng iba, kuminsan yun po ang kumakain sa atin. Ang basihan ng ating pagsunod sa Diyos ay hindi kami lang, kung hindi kung paano mo isinasabuhay ang iyong pagsunod sa pangalan ng ating Panginoon, kung paano ito nakikita sa iyong buhay sa araw-araw. Sapagkat hindi natin po hawak lahat ng mabubuti. Hindi tayo lang ang may karapatan gumawa ng tama. Hindi tayo lang ang may karapatan na gumawa ng naisi ng Panginoon sa ating kapwa. Bawat isa, binibigyan ng regalo ng ganitong kakayahan para tayo gumawa at trabaho, lalo't higit para sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa halip na pag-iisip ng masama, sa halip na kumisan inggit o kaya ay anumang damdamin na masama, ang ating dapat na makita, magpasalamat dahil marami tayong kasama sa ubasan ng Panginoon. Magpasalamat sapagat maraming tumutugon sa panawagan ng Panginoon sa gawain ng katotohanan at sa gawain para sa Kanyang kaharian. Kaya nawa ito'y makita mismo sa ating buhay kung paano tayo gumagawa ng tama at mabuti dahil nasa atin ang Panginoon. Minsan daw po mayroong isang ama ng tahanan na meron siyang iniingatang singsing. Ang singsing na yon ang nagbibigay sa kanya para siya maging mabuti ang ugali, para gumawa ng tama, para siya ay mahalin ng mga taong nasa kanyang paligid. Kaya hindi katakataka ang taong ito'y mahal na mahal ng kanyang kapwa, hindi lamang ng kanyang pamilya. Ang kultura ng nung panahong yun, kapag mamamatay na ang merong hawak na singsing, ipinapasa sa kanyang minamahal na anak. Ang problema, nung mamamatay na ang taong ito, meron siyang 3 minamahal na anak. Ang problema niya, kanino niya ipapasa ang singsing na nagtataglay ng kabutihan. May naisip po siyang paraan. Nagpagawa pa siya ng 2.
Kaya meron ng tigigisa yung tatlo na hindi alam kung alin doon ang tunay. At ibinigay niya bago siya namatay. Ang problema, nung malaman ng tatlo na yung dalawa ay fake, sila ngayon po ay nag-usap-usap at nagalit hanggang sa sila ay lumapit sa isang matalinong tao. At sabi ng matalinong tao, simple lang para malaman kung alin ang totoo. Kung sino sa inyo ang gagawa ng mabuti, kung sino sa inyo ang kakakitaan ng magandang ugali, yun ang may hawak ng tunay na singsing. Kaya alam ninyo, yung tatlo, nagsikap na magpakabuti, nagsikap na maging magandang ugali, dahil pakaramdam nila, nasa kanila ang singsing na makapangyarihan. At nabuhay silang tatlo, minahal ng mga tao, dahil mabuti at maganda ang ugali. Tayo pong lahat, ang ating singsing ay si Jesus. Ang nasa sa atin ay ang ating Panginoon. Kaya hindi dapat mag-isip ng masama sa kapwa. Sa halip, isabuhay ang hamon ng kabutihan at pagkakaroon ng magandang ugali sa kapwa para maramdaman at malaman na nasa sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, itinuturo sa atin ang buong pagtanggi sa kasamaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Tayo manalangin kalakip ang ating intensyon, ang ating tugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para San Policarpio ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Policarpio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang talang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming obispo, ni Emilio na aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Policarpio, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nakakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinaligan ng uli naming si San Policarpio ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pabasbasa at panalangin, inaanyayahan po sa unahan ng mga nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, kukuha ng pagsusulit at mga mangingibang bansa, mga frontliners, ganun din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles. Panatilihin lamang po ang physical distancing. Maraming salamat po. Amanay pagmahal sa'yo nagbumula ang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin, basbasan mong ay mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa iba't ibang mga pagdiriwang at pangailangan. Pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang gawain at adhikain upang ito'y madupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala, mga kasangkapan sa panalangin, upang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.